Sa May 2013, magkaka-eleksyon na naman po para sa mga kongresista, senador at mga lokal na opisyal ng bansa. Kasabay rin ito ang eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Datu Unsay, Maguindanao, tila nagsimula na ang mga pagkilos para makapandaya sa susunod na halalan. Nabisto ng pulisya ang plano sanang pagpaparehistro na mahigit 100 tao na hinihinalang magsisilbing flying voter. Makibalita tayo kay GMA News Stringer Ferdinand Cabrera. Sa susunod na taon pa ang eleksyon pero naglipana na raw sa Maguindanao ang mga iligal na botante. Bandang alas 8 kaninang umaga, hinarang ng Maguindanao Provincial Police Public Safety Company ang 4 na jeep na may sakay umanong 138 flying registrants na magpapatala sana sa COMELEC sa Datu Unsay, Maguindanao. Kasama sa mga pasahero ng mga jeep ang ilang minor de edad na ipaparehistro rin daw sana. Ayon sa mga pulis, nakatanggap sila ng impormasyon na may 500 katao mula sa bayan ng Sultan sa Parungis, Maguindanao na iligal na magpaparehistro sa bayan ng Datu Unsay at mga kalapit na lugar. Ang iba raw, hindi na tumuloy matapos malaman ang operasyon ng pulisya. Yes, initially we are on the process of investigation. We are already getting all of their personal circumstances. And we have identified already some of their leaders. No? Their leaders will be subjected for what we call tactical interrogations to really determine who are probable political persons or personalities that are directly involved. Abot langit naman ang pagsisisi ng leader o mano ng grupo na si Tulbak Sigido. Inamin niyang nainganyo sila sa perang inalok sa kanila dahil na rin sa hirap ng buhay. Nasa 3,000 piso raw ang matatanggap ng bawat marirehistro. Makaregister, yun lang, makarelease ng allowance. Mabuti ron sa yung mga tao na hindi magandang ginagawa, ibagsak daw para hindi na mangyari ang lahat ng mangyari. Okay. Sige po. Malaki talagang pinagsisihan ko kaya alam mo, yung mga tauhan, nagdusa pa ako sa mga tao na mga kasama ko sa ganitong nangyari, yun lang. Pinakawalan din sila dahil ayon sa mga pulis, biktima lang daw sila ng ilang politiko. Wala rin daw kasing matibay na batas para ikulong sila. Bago naman pinakawalan, kinuha ang kanilang pagkakakilanlan, fingerprints at isinailalim din sa medical check-up. Nang malaman naman ng COMELEC sa Datu Unsay ang nangyari, agad ipinatigil ang voters biometrics registration at validation. Pupunta mo ako sa province para i-refer ito kasi hirap rin na yung mga tao pupunta naman sa akin, ganito naman ang sabihin nila. Punta mo na ako sa provincial election supervisor namin para malaman ano bang sabi, ano bang pan. Ferdinand Cabrera, GMA News.